Ang Romeo at Juliet ay isang tragic play na isinulat ni William Shakespeare. Ito ay very famous and influential sa maraming pop culture even in the modern days. Maraming nag-reference dito like yung kantang love story ni Taylor Swift, even yung isang eksena sa MV ng What is Love ng Twice, pati ang concept ng MV ng Boys Like You ng ITZY, and yung movie na Romeo plus Juliet na Leonardo DiCaprio and Claire Danes. Sa school, dinidiscuss to sa high school and even sa college. Pero kung babasahin mo talaga yung story, medyo mahirap intindihin kasi malalim yung terminologies at makalumang English na yung ginamit ni Shakespeare. Super makata siya. Noon nga ipinapanood sa amin yung Romeo plus Juliet movie na ginamit yung same old script sa modern times, sumakit yung ulo namin magkakaklase. Kaya ngayon, in the modern language at mostly Tagalog version, we will discuss what basically happened sa story ng star-crossed lovers na sina Romeo and Juliet. Sila nga ba ay pinagtagpo ngunit hindi tinadhana? Sa lugar na tinatawag na Verona, may dalawang maharlikang pamilya ang kilala. Kilala natin bilang mortal na mag-aaway, ang pamilyang Capulet at ang pamilyang Montague. Isang araw, isa na namang kaguluhan ang naganap sa pagitan ng mga servant ng dalawang mag-aaway na pamilya. Si Benvolio, isang Montague, ay sinubukang awatin ang mga ito, ngunit nang makita siya ni Tybalt, isang solid na Capulet, ay napasali na rin siya sa gulo. Dahil nga hindi ito yung unang beses na gumawa sila ng gulo, na inis na yung mga residente kaya naman dumating na si Prince Escalus, ang ruler ng Verona sa eksena para awatin na sila. At nagbigay na siya ng matinding babala sa dalawang pamilya na ito upang hindi na magkaroon ng kaguluhan dahil sa kanila. Hahatulan niya raw ng kamatayan ng sino mang gagawa ng kaguluhan sa hinaharap. Nakasalubong ni Benvolio ang kanyang pinsan na si Romeo, ang anak na lalaki ng pamilya Montague, at bilang magpinsan, sila ay nag-asaran. Pero maya-maya lang may shinare si Romeo kay Benvolio. Broken daw kasi siya dahil sa isang babae na nagngangalang Rosaline. Si Rosaline na mahal niya pero hindi siya mahal. Sabi ni Benvolio sa kanya ay kalimutan na lang niya ang babaeng iyon at humanap ng iba. Yung babaeng mas maganda pa, pero ayun, sad boy pa rin ang Romeo niya. Then pumasok na sa eksena si Paris, kamag-anak nung prinsipe. Ito namang si Paris gustong pakasalan si Juliet. Ikinatuwayan ng papa ni Juliet na si Lord Capulet. Yun lang yung tawag sa kanya kasi wala naman siya pangalan sa story. Pero yun, sabi sa kanya ng tatay ni Juliet maghintay pa siya ng 2 years kasi wala pang 14 years old si Juliet. Grabe no, sobrang bata pa pala niya at that time. So itong si Ginoong Capulet, nagbigay siya ng listahan ng mga tao sa isa niyang tauhan na para mag-invite sa masquerade party at salo-salo na traditionally na niyang ginagawa. Dahil boto siya kay Paris, in-invite niya na rin ito hoping na magugustuhan na ni Juliet si Paris. Balik kay Romeo at Benvolio na pinag-usapan pa rin ang tungkol kay Rosaline, dumating naman itong tauhan na inutusan ni Ginoong Capulet na mag-invite para sa party. Sabi ni Benvolio kay Romeo, attend ka, ito na yung chance mo na maikumpara yung mahal mo sa iba pang nagagandahang babae ng Verona. Nag-agree naman si Romeo na pumunta sila ni Benvolio sa party, hindi dahil sa sinabi ni Benvolio kundi dahil nakita niya yung pangalan ni Rosaline sa listahan ng mga invited din. Sa pamamahay ng mga Capulet naman, kausap ni Juliet ang mama niya na si Lady Capulet and ang kanyang nurse o yung kanyang taga-alaga tungkol sa posibleng pagpapakasal niya kay Paris. Sabi ni Juliet, di pa niya feel na magpakasal pero nag-okay na lang din siya na tingnan at subukang itry kung magugustuhan niya rin ba si Paris once na makita sila sa party. So the party begins. Magkakasunod na pumasok ang witty na kaibigan ni Romeo na si Mercutio, si Benvolio at ang sad boy na si Romeo sa asyenda ng mga Capulet. Pagpasok nila, nakita ni Romeo si Juliet from a distance and boom, guess what? Love at first sight. Nalimutan na niya kaagad si Rosaline. Habang tinitingnan ni Romeo si Juliet, nakita siya ni Tybalt at nakilala siya. Siyempre dahil may family feud nga ang mga angkan nila and for a Montague to sneak in sa pamamahay ng mga Capulet, nagalit siya and anytime ready siya to attack Romeo. Pero pinigilan siya ni Ginoong Capulet. Meanwhile, sinundan ni Romeo si Juliet hanggang sa nagkita na sila at grabe yung attraction nila para sa isa't isa. To the point na nag-kiss sila kahit na di pa nila alam ang pangalan ng isa't isa. Pero nung nalaman ni Romeo mula sa nurse ni Juliet na Capulet pala siya, meaning mortal na kaaway siya ng pamilya nila, nagulumihanan siya. Ganon din si Juliet noong nalaman niya na isa palang Montague si Romeo, na shock at nag-worry siya. Noong palis na sila sa asyenda ng mga Capulet, nag-sneak in si Romeo pabalik. Inakyat niya yung orchard wall papasok sa garden kasi di niya maiwan si Juliet. Mula sa pinagtataguan niya, nakita niya si Juliet sa bintana at narinig niya na sinabi nito ang kanyang pangalan. So nagkita sila at nangako ng pag-ibig para sa isa't isa.
Despite knowing na galing sila sa magkaaway na angkan, pinush pa rin talaga nila yung love story nila. Being in love, pumunta si Romeo sa kaibigan niyang pare na si Friar Lawrence. Kinumbinsin niya si Friar Lawrence na ikasal sila nito ni Juliet ng sikreto. Since napaisip yung pare na yung kasalan na nila siguro yung tatapos sa age-old family feud sa pagitan ng mga Capulet at mga Montague, pumayag siya. Kinabukasan, nakita yung dalawa at ikinasal sila ni Friar Lawrence. Yung nurse ni Juliet na isa sa nakakaalam ng sikreto nila ay naghanda ng hagdan para makakyat si Romeo sa kwarto ni Juliet kinagabihan. Kinabukasan, nakaengkwentro ni Benvolio at Mercutio yung pinsan ni Juliet na si Tybalt. Nakagalit pa rin kay Romeo dahil nga pumunta siya sa party na di naman siya dapat welcome. Hinanap niya si Romeo para hamunin sa isang duel. Then, nagpakita si Romeo. Dahil kasal na nga sila ni Juliet, ayaw niya magkaroon ng gulo sa pagitan ng pamilya nila, kaya hindi lumaban si Romeo kay Tybalt at sa halip gusto na lang niya na makipag-peace na sa kanya. Pero di naman paawat si Tybalt, kaya patuloy siya sa pag-atake hanggang sa nakialam na si Mercutio at silang dalawa na ang naglaban. Inawat sila ni Romeo kaya lang nasaksak ni Tybalt si Mercutio, leading to his death. Siyempre, dahil kaibigan ni Romeo si Mercutio, dalagang nagalit siya at sinugod niya si Tybalt and nampatay niya rin ito. Noong kumalat ang balita, pinabanish noong prinsipe si Romeo, meaning bawal na siya kumapak sa Verona at kailangan niyang umalis. Nagtago muna si Romeo sa bahay ni Friar Lawrence para humingi ng tulong and sabi niya, parang pinatay na rin siya through banishment dahil di na niya makikita si Juliet. Tinulungan siya ni Friar Lawrence na makita uli si Juliet noong gabing yon for the last time bago siya magtungo sa Mantua kinabukasan ng umaga. For the wait si Juliet sa pagdating ng asawa niya sa kwarto niya, but then ang nurse niya yung dumating tapos ibinalita sa kanya ang shocking news na pinatay ni Romeo ang pinsan niyang si Tybalt. Nagulat siya at hindi siya makapaniwala sa narinig niya pero nangibabaw pa rin yung pag-ibig niya kay Romeo. So pumuslit na si Romeo sa kwarto ni Juliet and since kakakasal lang nila, you already know what happened. Kinaumagahan, nagpaalam na sila sa isa't isa not knowing kung kailan ulit sila magkikita. Then, napag-alaman ni Juliet na dahil sa mga pangyayari, nagbago yung isip ng tatay niya. Gusto na siya kaagad ipakasal nito kay Paris in 3 days time. Hindi alam ni Juliet ang gagawin dahil hindi naman niya masabi sa parents niya na kasal na siya kay Romeo at ayaw niyang pakasalan si Paris. So, humingi siya ng advice sa nurse niya pero ang sabi lang ng nurse niya, isipin na lang daw ni Juliet na patay na si Romeo at magpakasal na lang kay Paris. Besides, mas better naman daw si Paris. Of course, hindi ito nagustuhan ni Juliet kaya pumunta siya kay Friar Lawrence at doon humingi ng tulong. Gumawa si Friar Lawrence ng plano para sa dalawa para magsama sila uli sa Mantua. What's the plan? Sa gabi bago ang kasalan ni Juliet at Paris, iinom siya ng isang potion kung saan magmumukha siyang namatay. As if naglason siya pero buhay pa naman talaga siya. Patay-patayan lang dahil sa potion na yun. Kapag ibinurol siya ng pamilya niya, itataka siya ni Friar Lawrence at ni Romeo so that makakapamuhay silang dalawa ng magkasama away sa kaguluhan ng mga pamilya nila and away sa mga hadlang. Pag-uwi ni Juliet, nalaman niya na mas napaaga pa pala yung kasalan nila ni Paris. Kinabukasan na kaagad, so ininom na niya yung potion. Nang makita siya ng pamilya niya at inakalang wala na siyang buhay, nagluka sila at ibinurol siya. Just according to the plan. Goods yung plan maliban na lang nung hindi nakaabot kay Romeo yung sulat o yung mensahe sa kanya ni Friar Lawrence about sa plan. Yung nagdala kasi ng sulat sa kanya si Friar John ay na-quarantine kaya di umabot sa kanya yung plano. So ang balita na lang na dumating sa kanya ay patay na si Juliet. So dahil sa nalaman niya, ginusto na lang din ni Romeo na magpakamatay kaysa mabuhay na wala si Juliet. So bumili siya ng poison or lason at nang madaling bumalik sa Verona at doon siya magpapakamatay sa kung saan nakahimlay si Juliet. Pagdating ni Romeo, kinabutan niya si Paris na naglalagay ng mga bulaklak sa punto ni Juliet. Naglaban sila at napatay ni Romeo si Paris. Pagpasok niya sa libingan, nakita niya ang katawan ni Juliet na di gumagalaw at doon niya ininom ang lason at namatay. Saktong pagkamatay niya, dumating si Friar Lawrence at nakita niya ang bangkay ni Romeo at ni Paris. Doon naman din nagising si Juliet and nang marinig ni Friar Lawrence na may paparating, niyaya niya si Juliet na tumakas na sila pero hindi sumama si Juliet. Kaya siya na lang yung tumakas. Nakita niya na patay na si Romeo sa tabi niya dahil sa lason at hinalikan niya ito hoping na malalason din siya. But since dito malab yung lason sa kanya, kinuha na lang niya ang patalim ni Romeo at sinaksak niya ang kanyang sarili. Pagdating ng mga otoridad na sinundan ng prince ng mga Capulet at ng mga Montague, nakita nila yung dalawa. Namatay din si Lady Montague o yung pinakaina nila dahil sa lungkot ng pagka-exile kay Romeo. Tawa sila dun sa mga anak nila kaya naman nagkasundo sila na tigilan na yung matagal ng hidwaan ng pamilya nila at ang ending, nagpatayo sila ng mga gintong estatwa ng dalawa na magkatabi sa bago at mapayapang Verona.
So that's what basically happens sa Romeo and Juliet. If you like more stories like this na narrated sa ating sariling wik at modern language para mas maunawaan ang stories, hit that like, subscribe, and share button. Comment nyo na rin ang feedbacks nyo or kung may mga requested kayong story na gagawa natin ng ganito para maintindihan nating lahat basically. So basically, that's it.